Mga bira daw kay VP Sara Duterte, tama lang daw mga kaudyero. Yan ang sinabi ng isang senadora ngayon, kanina, sa kanyang interview. Kaya yan mga kaudyero, pag-usapan natin yan maya-mayang konti lang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo po muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Ayan, download nyo po ang Sendwave app. Gumawa po kayo ng bank account, gumawa kayo ng account details. Dito, lagay nyo account details nyo. At lagay nyo po yung bank account nyo dyan at pwede na po kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din dito sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong unang padala, mga kaudyero. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Etong si Senadora. Si Drama Queen. Si Drama Queen Risa Ontiveros. Nagsalita, ang sabi niya, tama lang naman, banatan si VP Sara. Tama lang naman daw, sabi niya. Ito po ay reaction, no? Reaction ito sa sinabi ni Bato de la Rosa. Okay, ni Senator Bato de la Rosa. Ito po kasi sinabi ni Senator Bato nung linggo, ay isang araw pala, kahapon pala to. October 1. Kahapon is Sunday. October 1. Ang sabi, issues against Sara Duterte due to partisan politics, sabi ni Senator Bato de la Rosa. Ayan ha. At bakit niya kasi nasabi yan? Itong sinabi ni Senator Bato. Senator Bato de la Rosa on Sunday dared critics of Vice President Sara Duterte to prove that she has pocketed confidential funds, claiming that the use of surveillance money has been exploited by her political enemies in anticipation of her possible presidential candidacy in 2028. Hindi ko malayang mangyari yan, mga kutsero. Actually, that is quite obvious already. Obvious na po ito. Kumbaga, it's stating the obvious. Yan. The senator, a former national police chief and close ally of Vice President and her father, former President Rodrigo Duterte. So what? So what kung close ally? Kayo nga, pinagtatanggol nyo yung close ally nyo, si Risa Ontiveros. Diba? Parang, what the heck? Bawal? Kayo nga nagtatanggol ng close ally nyo eh. Ang sabi, speaking on Teleradyo Servicios Anong Ganap program on Sunday morning, De La Rosa noted that the Commission on Audit has so far found nothing wrong with the use of the funds. Totoo naman yan. Wala po sinasabi si COA. Wala ko sinasabi si COA na illegal or mayroong mishandling or misuse ng pondo ng confidential funds. Wala ho. Ang sabi, paano di mauubos ng 19 days? 19 days lang yung allowance para magamit yung pera na yan. So within that period of time, alam mo naman yung pag-release ng SARO to the expiration of that SARO is hanggang ganoon lang kahaba ang panahon. Yun. Tapos minabuti ng ahensya na gamitin talaga dahil nakaprogram na yan lahat. Nakalagay naman yan lahat kung anong gagawin niya for that year, for that particular fiscal year. So talagang ginastos within that period of time. Yun po yung dati pa po nating sinasabi. Nakaprograma na yan. At humingi lamang po si VP Sara ng budget sa contingent fund ng presidente. So sabi niya, bakit sinabi ba ng COA na mali yun? Tama naman si Senator Bato. Di naman sinabi ng COA na mali yun eh. De La Rosa then asked, hindi naman sinabi ng COA na yan ay corruption. Observation lang ng COA na naubos within that period of time. Meron bang nakitang corruption? Wala naman. Yung pagsabi lang na ganun kaiksi ang panahon sa pagkagamit ng pera ay sinasabi kaagad nila na issue laban sa Office of the Vice President. Pero wala pang nakita na corruption yung COA sa kanilang ginawang audit. Alam niyo po mga kutsero, tama po dyan si Senator Bato. Tama po siya dyan. Whether you accept it or not. Kasi alam niyo mga kutsero, marami hong nabobola ngayon si Risa Ontiveros. Na dinadaan nila doon sa ang bilis naman ginamit. Ganon. Napakalaki naman ng confidential funds.
Hindi ka naman civilian agency ka naman, di mo kailangan yan. Ganon. Sa ganoong paraan nila dinadaan yung kwentuhan. Ayaw nilang daanin sa usapang legal. Ayaw nilang daanin sa usapan ng pagiging, whether it is legal or illegal, or whether there is malversation of public funds or technical malversation. Ayaw nilang daanin sa ganung usapan. Bakit? Kasi matatameme sila. Tingnan nyo yung sagot ni Risa Ontiveros kay Senator Bato. Medyo mahaba lang to, 5 minutes. Well, walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Lenny dahil wala siyang confidential funds. Mag-react ako doon Unang-una, wala talaga siyang confidential funds kasi bakit mo bibigyan ng confidential funds ang taong bumabati ko sa'yo? Ang stupid naman ni FPRRD. Kung bibigyan niya ng confidential funds si Lenny Robredo, parang binigyan niya ng kapangyarihan na imbestigahan siya sa kahit anong bagay na pwede impanira sa kanya. Come on, the logic naman, Risa Ontiveros. At saka ito pa nakakatawa yung kay going back to Lenny Robredo. Wala nga siyang confidential funds. Pero for a spare tire president, a vice president, siya? Ang laki ng budget niya, 1 billion. Almost 1 billion. That's around 700 million yata yung huli niya. So wala siya ginagawa. Legit na walang ginagawa, mga kotsero. Buti sana kung may ginagawa tulad ni VP Sara. May 10 satellite offices, may mga binibigyan ng budget, may hawak na ahensya, hawak yung NTF-ELCAC. Diba? Maiintindihan mo ang kailangan ng budget Pero si Lenny, wala na nga siyang hawak na ahensya. Nung binigyan ng ahensya, pumapalpak-palpak. Hindi pa niya nagagamit ng maayos yung budget niya. Sabihin ng mga dalawamping CVP, unqualified opinion nga, etc. Unqualified opinion nyo, ang dami namang findings. Yung kumuha ng abogado na walang paalam sa Solicitor General, isa yan. Yung medical assistance fund niya, hindi niya ginamit ng maayos. 80% hindi nagagastos. At yung pagbanat ngayon sa confidential funds ni VP Sara ay hindi pagbanat sa personahe ni VP Sara. Pagbanat siya dun sa sobrang laking at wala sa lugar na confidential funds. At yun ay tamang pagbanat. Alam niyo mga kotsero, this has always been a question in my head. Yung pag sinasabi nilang sobrang laki, medyo gets ko yun. Malaki naman kasi talaga. Actually, kung nabuhay naman sila sa 125 million na confidential funds in a span of 19 days, nagawa naman nila yung programa nila, I would think na 500 million is a bit too much for a civilian agency. Pero yung sinasabi nila Risa Ontiveros na tawag dito, sobrang laki at yun ay tamang pagbanat lamang dahil yun din ang tanong ng mamamayan. Hindi, ikaw lang nagtatanong niyan. Funds. At yun ay tamang wala sa lugar. Yun, yung wala sa lugar. Yung sinasabing wala sa lugar, how? How would you determine if it wasn't spent properly? Kowa ka na ba ngayon, Risa Ontiveros? Paano mo nasabing wala sa lugar dahil ginastos ng 19 days? May nakita ba kayong illegal doon sa paggastos ng 19 days? Si Kowa ba may sinabing merong misappropriation or mishandling ng pera during the 19 days? Wala, di ba? Kayo lang naman yung pa nga ang masaklap dito, mga kotsero All of these are implications. Implied lang itong mga to. Walang katotohanan pang nakikita. Wala pa nga silang mapakitang ebidensya Kumbaga, gumawa sila ng chismis. Para ito, for example, yung Marcos what do you call this? Yung nakaw na yaman doon ng mga Marcoses. Ganun lang siya. Sinabi lang nila na hindi, nakaw na yaman yan. Tapos ngayon, after 30 plus years, marirealize natin yung mga sinasabi lang nakaw na yaman nadidismiss sa Sandigan Bayan, nadidismiss sa Supreme Court. Anong ebidensya nila na nakaw na yaman? Swiss accounts? Na sinabi ng tawag dito
ng Supreme Court mismo na hindi nila masabi kung ninakaw? That's so stupid. Parang ganun din yung ginagawa nila ngayon kay VP Sara. Pinapamukha nila na may mali, pero wala talagang mali. Yung ahensya nga na nagche-check Na yung ahensya nagche-check kung may tama o mali, hindi siya sinasabing may mali. Tapos ito sila Risa Ontiveros, sinasabi nila, tama lang daw yung pagbanat kasi merong mali. Anong mali? Ipakita nyo yung mali para naiintindihan namin kayo. Ang problema sa inyo, puro kayo puro ganyan, puro insinuation. Puro tawag dito? Common sense. Gamitin lang daw ang common sense. Ganon. Tuloy natin. Na confidential funds. At yun ay tamang pagbanat lamang dahil yun din ang tanong ng mamamayan. Hindi, ikaw lang. Funds naman ay galing sa buwis ng mamamayan, hawak in trust. Kayo lang nag-iinarte dyan. Sa mga ahensya na may mandato talaga at may expertise talaga sa national defense at o sa public safety. At by the way, hindi lang kami sa minorya ang bumabanat doon. May mga kasamahan din sa majority. And in fact, umapaw na mula sa Senado ang House of Representatives mismo. Siyempre, may lobbyist kayo dyan, Makabayan Black. Or rather, Appropriations Committee Chair na miyembro ng mayorya doon. Ang mga partido doon sa House ay yung mga partido ng Makabayan Black nagsabing nagkasundo na daw sila na ang mga confi funds ng mga civilian agencies at kalaunan tinukoy nila ang OVP at DepEd ay ililipat sa mga tamang ahensya tulad ng Coast Guard, BIFAR, National Task Force on the West Philippine Sea at iba pa. At yun din yung nakikita kong trend. Alam niyo mga kutsero, wag po kayong magpabola sa sinasabi nilang yan. Na kunyari, ang concern talaga nila yung West Philippine Sea. Hindi yun ang concern nila. Don't forget mga kutsero, kapag ito po mga dalawang pink CPP ang nagsasalita, ang interest po talaga nila yung sarili nila. At lahat po ng gagamitin nilang mga sinasabi nila, yung mga binabanggit nila, lahat po yan ay tools o mga kasangkapan. Kasangkapan ho yan para maisulong kung ano yung agenda nila. So, let's take everything that Risa Ontiveros is saying with a grain of salt. Dito sa Senado, mula sa amin sa minorya ay umapaw din sa mayorya. Nagbuo pa nga ng Select Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds. Mismong si SP ang nag-chair. Dati na yan? Last year pa yan? Diyos ko. My good. Kaya lang naman gumawa nun dahil nag-inarte kayong lahat. At active din kami sa minorya. So, may nakita kayo? Na talaga sa usapin ng politika ito. Alam niyo mga kutsero, sorry, interrupt kay Risa Ontiveros. Okay lang naman. Sabi niya part daw sila nung committee nang nagre-review ng confidential funds. May nakita na ba kayo? May nakita na kayo? Na issue? Na corruption? Kasi sabi niyo kasama kayo dun sa committee na nagre-review kung tama ang paggamit ng confidential funds. May nakita na ba kayo mali? Wala pa, di ba? Kung nasa isip na rin natin yung mga darating na eleksyon, well, at least itong debate tungkol sa at bardagulan tungkol sa confidential funds ay naging pagkakataon ng public education. Tungkol sa entitlement ng mamamayan dahil galing sa atin yung buwis na yan, yung perang yan, at dapat lamang maging accountable kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno. Did she just admit that she's using it for future election something? Sabi niya kung ginagamit man sa election ito, edi okay na rin for public information na kami dapat ay quote-unquote accountable. Ikaw ba, Risa Ontiveros, accountable ka sa budget mo? Hindi nga makita yung yung spending, yung actual na yung COA report tungkol sa kanila sa mga offices ng Senate at ng Congress. Wala, hinahanap ko sa website ng COA. Kung meron pong nakakaalam kung saan makikita yan, pwedeng pakisend ho sa akin yung link para makita natin. Magandang pag-aralan namin yung mungkahi ni Justice Ascuna dahil sa ngayon, yung natatanging checklist
ng pwede at di pwedeng pagkagastusan ay lamang nasa isang circular sa pagitan ng mga government departments. And meron lang parang practice na yung mga nakakatanggap ng Confi at Intel funds ay kailangan pa ring magsumite ng report in a sealed envelope sa ilan lamang government officials, ang presidente, ang Senate President, ang House Speaker, at ang COA Chair, na maari o maaring hindi nilang buksan. At so ibig sabihin, What? No! Subject No. na accounting ng COA tulad sa lahat ng iba pang No. Mali yun. Mali yun, mga kutsero. Walang sinabi doon na hindi, pwedeng hindi o pwedeng buksan. Wala akong sinabi doon. Actually, every quarter pa nga yan dapat nire-review ng COA. Ay, nako. You're lying through your teeth, Risa Ontiveros. Bunga pati nitong naging mainit at mabuting mainit na usapan tungkol sa confidential funds. Pag-aralan namin yung Azcuna proposal. Well, bukas ako sa pag-aaral ng mga issue ng confidential funds saan mang antas o sangay ng gobyerno, no? Of course, ang mga LGUs ay merong ding mandato sa posibleng may reasonableng halaga din ng confidential funds nila para doon, pero reasonable yung operative term. So dapat may threshold din sa ganyang klaseng mga confi funds if ever sa mga LGUs. And dahil may mga konkreto at nakakagulat na rin tayong mga halimbawa dyan. Bakit umabot sa 460 million per year, no? Ang dating Mayor Sara Duterte sa Davao. Samantalang yung ibang mga malalaking LGUs din, Makati, Manila, Cebu, hindi umabot sa 100 million. Mapapatanong ka talaga, bakit? Ano bang meron sa Davao? Inaagaw din ba yan ng China? Tulad ng sa West Philippine Sea? So, talagang ripe for study at saka appropriate legislation if ever. Yung kabuoang Confi and Intel funds at yung Confi funds sa mga civilian government units mula national hanggang local. Okay. Wala na namang substantial na sinabi. Sige. Tapos alam niyo mga kochero, I'm sensing really a pattern here. Dito kay Risa Ontiveros. Mag-bring up siya ng issue, pero kapag nabara mo siya dun sa isang aspeto nung binring up niya, hindi na niya papansinin yun. Maghahanap siya ng ibang anggulo. For example, nung unang na-bring up yung issue ng confidential funds, September 4, 2023, ano ang sinabi ni Risa Ontiveros? Ito ang sinabi niya, mga kochero. Pakita ko sa inyo. Dapat may managot. Kung totoo daw, ang tama, napabalitang report, dapat may managot sa unauthorized at malinaw na illegal na pag-transfer ng pondo papunta sa OVP. Na-mention ba niya kanina, doon sa interview niya, yung word na illegal? Wala, di ba? Hindi na niya binring up ulit yung word na illegal. Bakit? Kasi alam niyang mapapahiya siya. Alam niya na number 1, legal yung transfer. Dahil nanggaling yun sa contingent fund ng Pangulo. Number 1. Pangalawa, yung contingent fund na yan, yung paglalagay ng confidential fund doon sa budget ng OVP is a new and urgent appropriation. Hindi pala appropriation. A new and urgent program, project, or activity which is allowed in the General Appropriations Act. Wala pa rin kayo mapatunayan hanggang dito? Kasi sinasabi nyo, improper. So what is improper? Ano yung ibig nyo sabihin na hindi tama? Nag-a-allege lang kayo base sa laki ng halaga. 500 million? Nag-a-allege lang kayo sa bilis ng paggamit, 19 days. Anak ng tipaklong. Ano masama dun? Nasaan ang intent? Nasaan ang criminal intent? Naipakita nyo ba? Hindi. Kahit negligence na lang. Negligence na lang. Para hindi criminal. Para hindi para hindi siya felony. Well, felony naman, culpable felony. Para kahit ano na lang. Kahit hindi siya criminal intent.
Negligence na lang, negligence. Meron ba kayo? Wala rin. Imprudence. Imprudence. Hindi paggamit ng hindi paggamit ng tamang rason. Imprudence. O dahilan. Meron ba? Wala pa rin. Hanggang ngayon, puro kayo allegations pero wala kayo napapakita. Tapos ngayon, ang gagamitin nyo na comparison para sabihin na may masamang nangyayari ay yung ibang mga lugar. Napakalaki naman, 460 million. Liit-liit ng Davao. Mas malaki pa sa QC, mas malaki pa sa Manila, mas malaki pa sa Cebu, mas malaki pa sa Makati, etc. etc. Kasi pag-usapan ngayon natin yan. Dahil gusto nyo dalhin dyan yung kwentuhan, pag-usapan natin ngayon. Index crimes ng QC, Manila, Cebu, Davao at CDO. Top 4. 2016. 2016 to mga kotsero ha. April 1, 2016. Anong sinabi ng PNP NCRPO? Top 4 chartered cities with highest index crimes. Ano po yung index crimes? Ito po yung mga krimen na pinaparusahan ng Revised Penal Code. Murder, theft, robbery, rape, etc. etc. Yun. Marami yan. Infanticide, parricide, etc. etc. Yung mga pinaparusahan ng RPC yan. So, index crimes. Ito na pala, nakasulat. Murder, homicide, robbery, theft, carnapping, physical injury. Ano ba yun? Nakasulat na nga, ayan. No? Anyway. May pinakamalaki. Quezon City, Manila, Cebu. Kasama pa nga ang Davao dito, 2016. No? Daming pinapatay sa Davao, 1,000. Siya may pinakamarami. Si Davao. Davao City. Yan ha. Okay. Pero pinakamarami si QC, si Manila, tapos si Cebu. Tingnan ngayon natin ang development. NCRPO, 2022, quarter 4. Ibig sabihin, simula 2016 hanggang 2022, index crimes ulit ang tingnan natin. According to NCRPO, okay, the collective efforts of the men and women of the Metro Manila Police resulted in a decrease in the crime rate in 2022 compared to the same periods in 2020 and 2021. So, ngayon natin to. Metro Manila to ha. Metro Manila. National Capital Region. NCRPO National Capital Region. Bumaba daw ang index crimes. Okay? To, total na to, Metro Manila ha. Okay. From 2020, 831 average to. Bumaba to October, November, December 2020, 2021, 2022. October 2020, ang pinakamababa is December 2020 pinakamababa is 768 average. Pagdating ng 2022, 431 average. Bumaba nga ang index crimes. Okay, ito yung NCR. Kaya natin Davao. From 2019, 2020, 2021 and 2022, mga panahon na si VP Sara ang mayor, we can see the continuous downtrend of crimes. Like in 2019, the 8 focus crimes recorded 955 cases. In 2020, there were 519. In 2021, it lessened to 453. In 2022, it was reduced to 437. Imagine mga kotsero, Davao City, mula 37,684 noong 2016, na ibaba to 437. 2020, 2019, 2020, 2021, 2022. Bakit may ganyan? Kasi mga kotsero, dyan kasi ginagamit ang confidential fund. Huwag niyong kalimutan mga kotsero, ang PNP, ang LGU-based na PNP, yung mga PRO. Ano yan? Ang trabaho nila is in partnership with the LGU. Yung mayor ho ang nakikipagtulungan sa kanila. So, nakatulong ba yung confidential funds ni VP Sara sa ating PNP? Yes. Ayan, may ebidensya. Tapos sinabi pa ni Risa Ontiveros, ano daw ba nangyayari sa Davao? Kinukuha na ba, pinapasok na ba ng para na raw bang West Philippine Sea ang Davao City? Ganon. Actually, hindi ho China ang
May gustong sumakop dati sa Davao. Hindi ho, China. NPA ho ang problema dyan. NPA ho ang problema dyan, mga kutsero. Eto, yan, Yan. NPA ho ang problema sa Davao. Ibang klaseng komunista. Hindi Chinese Communist Party ang problema sa Davao. NPA po. 2019 to na balita, ha. Malalim po ang history ng NPA sa Davao, by the way. At na-address lang talaga siya nung naging presidente na si PRRD. Ang sabi ng PNP sa Davao, with a series of atrocities perpetrated by the communist group in Davao region, the PRO Davao is calling the New People's Army an organized crime group as they no longer adhere to their cause as a pro-people movement. I don't think it was ever a pro-people movement. Pero sige na lang. PRO Davao Regional Director, Police Brigadier General Fillmore Escobal, said Thursday, December 26, that the communist group has stooped to the level of criminals after being engaged in the series of alleged criminal offenses like murder, arson, harassment, robbery, extortion, and other organized criminal activities. Yan ang problema sa Davao. Na hindi problema sa QC, hindi problema sa Makati, hindi problema sa Manila, hindi problema sa Cebu. May NPA ba dyan? Actually, sa Senado yata meron. Ayan. Ganon. Wala akong problemang ganito sa sa Manila. Kaya nga during that time, nung mayor si VP, maski siya, kinukontra niya yung tatay niya sa peace talks. Sara Duterte exclude Davao City in ceasefire with CPP-NPA. Ayan, Siya mismo nagsabi niyan. Ang sabi niya, we asked the Duterte government to exclude Davao City from the scope of the Christmas ceasefire with these terrorists. We also seek the same once the national government pursues the reopening of the formal peace negotiations. Siya ho mismo, kumokontra dyan Siya ho mismo. Yun ang pinaglalagakan ng budget. No. Yun ang pinaglalagakan ng budget, yung 400 something million na nirereklamo nyong lahat. In fact, mga kutsero, dahil sa effort ni VP Sara noong 2022, the Peace and Order Council declares Davao Region insurgency-free. Kung di dahil sa effort ng VP Sara para sa Davao, baka hanggang ngayon, paalat-kalat pa rin ng CPP-NPA dyan sa Davao City. Nagawa na ba yan ng Makati? Nagawa na ba yan ng Quezon City? Nagawa na ba yan ng Manila? Nagawa na ba yan ng Cebu? Yung pinagmamalaki mo sa Ontiveros na mas malalaking mga cities? May problema ba silang ganyan? Wala. Index crimes nga nila, hindi nila maayos Kasi nagtataka sila, saan ba napupunta daw yung pera para labanan ng insurgency? Wait lang, baka lang kasi hindi nyo alam. FYI, sa bounty pala nga ng mga informant, mahina ang milyon Pakita ko sa inyo Reward up for Western Visayas NPA leader. Ito yan, 2023 yan. Magkano? 11 million mga kutsero sa Western Visayas. A reward of more than 11 million has been offered for information leading to the arrest of the remaining New People's Army leaders in Western Visayas. Abakolod, 11 million yan. Kung ginamit mo yung 460 million, bawas na agad ng 11 million. Wala pa yung yung actual na operation. Kulang daw. Yan namang 11.2. Dinagdagan ng 200,000. Kasama yung sa Negros. Wait, Negros ba yun? Hindi. Dagdag pala to. Ito pa isa. A 5.3 million bounty is also being offered to anyone who could provide information on Maria Concepcion Bocala alias Concha, First Deputy Secretary of Comiteng Rehiyon Panay, the highest-ranking NPA leader who has a pending warrant of arrest for rebellion. 5.3 million yan. Isang tao. 1 million bounty for NPA hitman's head in Negros. 2023 to, April 26.
Hiwalay pa to dun sa 11 million, ha? The Philippine Army 79th Infantry Battalion announced on Wednesday, April 26, that it is giving a 1 million peso cash reward to anyone who could provide information that would result in the arrest of NPA hitman Roger Familiar. 2023 yan, April 26. Ito pa. Bounty lang to, ha. Informant receives reward after NPA leader's death becomes instant millionaire. Nagsumbong ka lang, naging instant millionaire ka. Ayan, oh, kapal, oh. Late lang pala ang million, no? Konti lang pala. Magkano binigay sa kanya? 7.8 million pesos bounty. Sa NPA yan. Isang tao. Eh kung 10 yan, o di may 78 million ka na agad na bounty na ipapamigay. Sa 10 tao. Sa 20. Round up na natin. 8 million. Diba? Sa 10 tao, may 80 million ka. Sa 20 tao, ilan? 160 million agad. Maliit yung 460 kung ganyan. Wala pa yung operation mo. Ito pa. Maglagay talaga tayo ng numero. 2 million peso bounty for arrest of top new People's Army leaders. Kada ulo yan, guys. 2 million. President Rodrigo Duterte on Tuesday offered up to 2 million reward for anyone who can provide information that would lead to the arrest of top communist leaders. Kailan to? 2020 yata to, eh. May 12, 2020. 2 million. Kada leader. May 10 kang leader. 20 million agad gagastusin mo. May 20. 40 million. Just follow the logic. Ito last. 5.4 million reward sa makatudlo sa NPA leader. Ayan, ito Bisaya itong salitaan. Ayan. June Casilaw, notorious CPP NPA leader, 5.4 million. Isang tao lang yan. So, Risa Ontiveros, palagay nyo, saan ginagamit ang confidential fund? Panghuli nito. Panghuli sa mga perpetrators ng organized crime. Pambili ng impormasyon. Ang nakakapagtaka lang, mga kotsero, paulit-ulit ko po itong tinatanong. Why are you so interested to find out? Bakit kayo gigil na malaman kung magkano ang ginagastos? At kung sino ang ginagastosan? Something fishy. There's something fishy talaga sa motibo nyong lahat. Diyan, yung Makabayan Black, si Risa Ontiveros, there's something fishy about your motives kung ba't tinitira nyo ang confidential funds. Not just of the OVP, pero lahat ng confidential funds. Even the OP, Office of the President, nasa ilalim niya ay merong mga national security agencies. It's something really fishy. Something really fishy. At sana, mabulgar kayong lahat one of these days. So, ganito lang po muna tayo ulit, mga kakotsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-follow sa ating Facebook page. At magkakaroon po tayo ng live stream soon. Huwag po kayo mag-alala. Busy lang po tayo ng konti. But magkakaroon po tayo ng live stream soon. And God bless all of you. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time.